Yan. Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman pong muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At siya naman po si Corazon Bautista. Yan. Kami pong dalawa, magkahapilyedo kami. Dahil yung kanya napangasawa ay taga Pampanga. Yung lahi niya at yung lahi ko, Pampanga rin. Kaya lagi ko sinasabi, maaaring magkamag-anak kami. Kasi yung lahi namin, parehong Pampanga. Wow. Ang lolo namin, si Juan Bautista sa Biblia. Ano po? Inaangking ko na yun kasi yung Juan Bautista eh. Bautista kami. Sige, mag-aaral tayo ng Ebanghelyo. Ang hawak kong Biblia ngayon ay poemen, ang Biblia ng mga pastor. Mabuting bagay na gumagamit tayo ng Biblia kapag ang tinatalakay natin ay ang patungkol sa Diyos. Ano po? Patungkol sa Diyos. Kasi kung patungkol sa Diyos, dapat Biblia lang ang gamitin mo. Ngayon, kung ayaw mo ng Diyos, di huwag kang gagamit ng Biblia. Kaya more on, pagkatungkol sa Diyos, kailangan gumagamit tayo ng Biblia. Kahit anong Biblia po, welcome sa akin. Yung iba, namimili pa sila ng Biblia. Ako hindi. Lahat ng Biblia, welcome sa akin. No, welcome sa akin. Ngayon, mag-aaral tayo. Pero bago tayo mag-aral, ang ating dudulog tayo sa isang panalangin upang ang Diyos ang gagabay sa atin. Alam niyo po, pag hindi tayo gagabayan ng Diyos, baka kung ano lang masabi natin. Sapagkat ang kalaban o kahaway, sabi nga ni Pedro, si Satanas, inalimbawa si isang hayop na leon. Nang ginagawa ni leon, sabi niya, siya'y umaali-haligid upang maghanap ng masisila. Pag hindi tayo dumudulog sa panalangin, kung minsan, baka masingitan tayo. Kumbaga makagawa siya ng pagkakataon upang tayo ay may ligaw. Siyempre, may kapangyarihan din po ang dyablo. Hindi natin siya nakikita. Masigit na makapangyarihan siya sa atin. Ano po, siya isang anghel, pero ang nangyari lang, nagmatahas, kaya po naging Satanas. Dati hindi po Satanas yan eh. Anghel po siya. Sa lahat ng nilikang anghel, siya po yung pinaka, kumbaga kung meron sila sinasabing the best, si Satanas po yung the best. Kanya lang, nung magmataas po, yon, doon na po siya nahulog. At ang ginawa ng Diyos, yan, ibinaba niya po. No? Dahil sa kanyang pagmamataas, ang nakalagay doon, nagmatahas ang kanyang puso. No? Ganun po yung nakasulat. Ano? Kaya kayo, huwag po kayo magmataas ng puso. Kasi, ito babasahin ko. Ito po yung Isaias. Nasa Isaias yun eh. Pero sabi ko nga po, mananalangin muna tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan kami ni Ate Ason sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang puso't isip ng mga nanonood at nakikinig ng bidyong ito. Na kung sakali man po, naliligaw sila ng paniwala, tanging ikaw lang ang pwedeng mag-read ng aming paniwala. Kung ano po yung ayon sa gusto mo, yun po ang gawin mo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito. Ang sabi rito, Isaiah 14:12. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa. Yan po si Satanas. Bumagsak ka rin sa lupa, sabi niya. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway.
bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw ay nagpasuko sa mga bansa. Yan. Nahulog mula sa langit. Tagalangit po kasi siya. Nung sa creation po, yung paglikha, isa si Satanas sa mga nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kanya lang, itong si Satanas po, na kung tawagin yan, morning glory, sa Tagalog, maningning na bituin sa umaga. Morning star. Kanya lang, nagmatahas. Gusto niya, lalampasan niya pa ang Diyos. Kaya ang nangyari, ayun. Yung sabi niya, bumagsak ka rin. Yan. Ngayon, anong ginagawa niya dito sa lupa? Di natural, naghahanap siya ng biktima. Kaya sabi ni Pedro, basahin natin para wag po tayong maano, no? Kasi baka sabihin, ba't hindi mo binabasa naman, ha? Binabasa po natin. Kaya nga babasahin ko na. Para wag kayong makulit, Ito. Sabi ni Apostol Pedro sa chapter 5, verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kahaway ninyo, ay parang lihong humuhungal at alihaligid naghahanap ng malalapa. O, kita nyo? Merong kausap si Pedro, mga tao, sa panahon niya, nangangaral siya. Yung mga pinangangaralan niya, nung sabi niya, maganda kayo. Alam nyo, sa anumang larangan ng digmahan, anumang gera, talagang nagsisipaganda ang bawat maglalaban sa gera. Nakakapanood po kayo ng war picture. Bago sila lulusob, yung mga, lalo na yung mga pelikula tungkol sa mga espada at sa mga itak, ganon din po, naghahanda sila. Kasi lulusob sila sa isang digmahan. Patay kung patay. Kaya ganon din po si Satanas. Ang sabi ni Pedro, umahali-haligid. Ngayon, paano mo makikilala si Satanas? Hindi mo siya nakikita kasi nga anghel siya. Anghel. Hindi mo nakikita pero nakikita ka. Ngayon, ang tanong, paano mo siya makikilala? Halimbawa, magpunta ka po sa mga makasanlibutan tao. Yung worldly people, ibig sabihin ng sanlibutan tao, mga worldly people yung nabubuhay sa bisyo. Yan. Diyan mo makikilala si Satanas. Diyan mo makikilala si Satanas sa mga ganyan. Worldly people. Yung mahilig sa bisyo. Yan. Kaya, kung saan ang bisyo, diyan po ang galawan ng dyablo. Okay? Ngayon, sa nagbataas po siya. Kaya siya, ito, sa 13, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit? At sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Yung langit po, tinutukoy, yung bituin, mataas pa doon. Di po ba, pag tumingala tayo sa gabi, nakakakita tayong bituin. Mas mataas pa po doon. Yun ang luklukan ng Diyos. Hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong ilaga. Kita niyo po. Gusto niya kung saan ang Diyos. Alala niyo po ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Nasaan daw ang Diyos? Nasa langit ka. Gusto ni Satanas, aakyat pa siya roon.
sa kinalalagyan ng Diyos. Ibig na sabihin, gusto niya mas mataas siya sa Diyos. Kasi po, sa lahat ng anghel na nilikha ng Diyos, siya po yung pinaka. Sabi ko nga po, kung may tinatawag ng the best, siya po ang the best talaga sa lahat ng anghel. Maganda siya. Kanya lang, yung po kanyang kagandahan, yan ang nagtulak sa kanya upang magmataas sa Diyos. Siyempre, hindi naman po papayag ang Diyos, ha? Isipin mo, nilikha lang kita, gusto mo, mas mataas ka pa sa akin. Ay, hindi po pwede sa Diyos yun. God is God. Wala. Bagamat si Satanas po, tinatawag din Diyos. Pero iba ang pagka-Diyos ng Diyos, ng Panginoon Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Iba naman yung pagka-Diyos ni Satanas. Mababa siya. Diyos, tinatawag din siyang Diyos, pero mababa siya. Pero ang gusto ni Satanas, ay hindi ako po pwede sa ganito lang na mababa, kailangan tataas pa ako sa Diyos. Kahit naman dito sa lupa yung tatay mo, gusto mo, igitan mo pa, hindi papayag ang tatay mo. Tatay mo yan Ganun lang po, maging ang Diyos hindi po siya pumayag. Kaya nangyari, yan nga, inihulog po sa lupa. At nahulog ka sa lupa, sabi niya, ito, nakasulat po, binabasa lang natin. Ano nga yung ginagawa niya sa lupa? Di naghahanap po siya ng biktima niya. Ayon kay San Pedro, kanyang masisila. Ngayon, ito ang sabi naman ni Juan. Yun sa unang 1. Tignan po natin sa verse 3. Sabi ni Juan, dito sa 8. Unang 1:3-8. Sa ikalawang pangungusap. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasagin ang gawa ng dyablo. Yan. Ibig sabihin, ang dyablo po nagtatrabaho talaga dito sa ibabaw ng mundo. Double time. Kasi alam niya, malapit na po ang sintensya niya. Kaya, masipag. Kaya po, pinadala si Jesus ng Diyos, yung anak niya, si Jesus. Yan ang trabaho naman ni Jesus, yung winawasak ni Satanas. Si Jesus naman po ang nagsasahayos. Siya po, nakalagay naman Ano sabi niya? Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Yung ginagawa ng dyablo sa ating buhay, yan, binawasak ni Jesus. Kailan mangyayari yan? Pag tinanggap mo, sinuko mo, ang buhay mo kay Jesus. Halimbawa, nakakita ka ng mga makasalibutan na bubuhay sa bisyo. Kapag napangaralan niyan at may sumampalataya sa kanila, yung sumampalataya na yon, wawasakin ni Jesus yung gawa ng dyablo sa buhay niya para hindi na niya babalikan yung kanyang dating pagkatao. Tingnan niyo po. Ang sabi ni Pablo sa Efeso, nang pinangaralan niya mga tao sa Efeso, ganito po kanya sinasabi. Sa verse 2, chapter 2, verse 1. Sabi niya sa mga tao noon, noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan tao ba gusto niya magkasala? Hindi po. Yan bang tao pasaway? Ay lalong hindi naman. Bakit ang sabi ni Pablo, makasalanan at mga pasaway? Kasi nga po may dyablo. Ang gusto ng dyablo, lahat ng gusto ng Diyos, lalabanan mo. Kaya pasaway ang tawag sa iyo. At habang sinasaway mo ang utos ng Diyos, ikaw naman ay nagkakasala. At kapag ikaw ay nagkakasala, anong sabi ni Pablo? Patay kayo.
Hindi po literal na patay na nakakabahong nakalibing. Yung kausap dito ni Pablo, yung kanilang buhay noon. Anong buhay nila? Nasa kamunduhan po sila. Oh, ito, verse 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino ba yung sumasakop dyan? Di natural si Satanas. Yan ang sinunod natin. Noon, nung wala pa tayong kamalayan tungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Lahat po tayo. Wala sinisino diyan, lahat tayo. Si Pablo nga po pinakamalupit na tagasira kay Jesus. Yung mga mananampalataya kay Jesus, pinapapatay niya, pinabibilanggo, pinapahirapan. Oh. Yun talagang malupit si Pablo noon. Ang pangalan, Saulo. Kinahabagan siya ng Diyos. Kinahabagan siya. Oh. Dati ang takbo ni Pablo, takbo ni Satanas. Kung anong gusto ni Satanas, yun ang gusto ni Pablo. Pumapatay si Pablo. Bakit po? Si Satanas pumapatay. O tingnan natin dito sa 1, ang sabi ni Jesus. 1, Jis. Sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw. Ang tinutukoy na magnanakaw, walang iba po, kundi si Diablo. Kaya nga sabi, tinapos sa lupa dumarating ang magnanakaw o si Satanas para lamang magnakaw, pumatay. Anong trabaho ni Pablo nun? Di mamamatay tao. Yung gusto ni Satanas, yun ang gusto ni Pablo. Pero ayaw ni Pablo. Pero wala siyang magawa. Kasi nasa ilalim siyang kapangyarihan ng Diyos ng kasamahan sa mundong ito. Si Satanas po yun. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan. Salamat sa Diyos. Nung makilala niya si Jesus, yung journey to Damascus, doon po nagsimula. Nabuksan ang kanyang kaisipan sa katotohanan. At ang sabi niya, ang kanyang testimony, tignan niyo po, napakaganda. Ang kanyang testimony. Dito po sa, eto, 1 Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit anong unay nilapastangan, inusik at nilait ko siya. Sino nilapastangan ni Pablo? Nilait. Walang iba kundi si Jesus na kanyang pinasasalamatan. Ngayon, salamat kay Jesus. Sa kabila nito nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako hindi pa sumasampalataya. Ibig sabihin, noong ako pa'y pumapatay ng tao, hindi ko alam ang ginagawa ko. Kasi po, ang trabaho ni Satanas, sasabi ni Jesus, naparito si Satanas para pumatay. Ang gusto ni Pablo, pumatay rin. Kaya wala po siyang pananampalataya, wala siyang knowledge about Jesus. Pero nung nakasumpong siya ng biyaya, ito po yung kanyang testimony. Kinahabagan ako ng Diyos. Lahat naman po tayo, kung ano na nangyari kay Pablo, naging masama siya, lahat naman tayo masama sa harap ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Tuloy natin. 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan
sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito na. Kasi totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Anong sabi niya? Ako yung pinakamasama. Bakit? Ibang klaseng gumagawa ng krimen ito. Nang siya po ay pumapatay ng tao, meron siyang otorisadong letter. Binigyan siya ng mga Hudyong pare na pwede siyang pumatay. Lahat ng mananampalataya kay Jesus gusto niya patahin. Pero yun nga po, hindi nag-prosper. Bagamat naging criminal siya, may napatay siya. Si San Esteban, on December 26, nabasa ko sa Facebook, birthday pala ni San Esteban. Yung first martyr, kung tawagin po sa Biblia, na biktima ni Pablo. Noong panahon na yon, hindi pa si Apostol Pablo. Siya po si Saulo sa wikang Hebreo. Ang pangalan niya ay Saulo. Yun po yung makasalanan. Ang unang biktima niya, si San Esteban. Birthday po pala ng noong December 26, nakita ko sa social media. Yung December 27 naman, birthday naman ni Juan. Nakita ko lang po sa social media yun, ha. Hindi ko naman alam talaga. Nabasa ko lang. Yan. Ngayon, ang trabaho ni Satanas, ang tao wag makalapit sa Diyos. Hanggat maaari, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos. Bakit? Pag lumapit tayo sa Diyos, siyempre, sa Diyos na tayo. Si Satanas hindi gusto yun. Ang gusto ni Satanas, manatiling nasa ilalim kanya, barkada kanya. At hindi naman papayag ang Diyos na abang panahon, barkada ka. Kaya nga, pinadala si Jesus. Anong trabaho ni Jesus? Wasakin ang trabaho ni Satanas sa buhay mo. Halimbawa, isa kang masamang tao. At nang marinig mo ang ebanghelyo ni Jesus, tinanggap mo si Jesus, yun na po yung simula. Wawasakin na ni Jesus ngayon yung itinanim sa iyo ng dyablo, yung masama. Alam niyo po ba yung puso? Di ba isa lang ang puso ng tao? Doon po tumitingin ang Diyos sa puso. Ngayon, yung lumalabas sa bibig, sabi ni Jesus, yan ang nagmumula sa inyong puso. Kung ang bibig mo, hindi magandang tabas ng dila, ang sabi nga nila, ganon din ang laman ng puso mo, puro basura. Ibig sabihin na nakatira si Satanas. Ngayon, kailangan mapalayas si Satanas. Yun ang sinasabi ni Juan, wawasakin ni Jesus ang gawa ng dyablo. Walang tao pong gustong masama. Kahit yung mga nakakulong minsan napapanood natin sa television, ini-interview sila. Kayo po ba gusto nyo maging preso? Sagot nila, hindi. Bakit narito kayo sa loob? Ayaw pala nila maging preso. Ibig sabihin, ayaw nilang pumatay. Pero bakit sila nakakapatay? Yan nga po ang gusto ni Satanas. Pumatay ang tao, gaya niya, na isang mamamatay tao. Gusto ni Satanas, pag tapon niya sa impyerno ng Panginoong Yesus sa kanya, gusto niya meron siyang kasama. Kagaya na nangyari. Mula sa langit, sabi sa libro binasa natin sa Isaias, nahulog ka mula sa langit. Opo, tagalangit siya. Ngayon, nung mahulog siya mula sa langit, hindi lang siya mag-isa. Meron pa po siyang kasama. Meron siyang barkada. Kaya ang ginagawa niya ngayon, naghanap pa siya ng barkada ngayon sa mga tao. Tao naman ngayon ang babarkadahin niya. Nung nangyari yun, nung iulog siya rito, ang barkada niya, mga anghel. Nakuha niya po yung 1/3 ng anghel sa langit. Pati sa langit, nabula niya yung kapwa niya anghel. Kasi nga po, siya po pinakamagandang anghel Kaya sabi ko, the best
ang pagkalikha sa kanya. Kanya lang, yun nga po, nagmataas ang puso. Gusto niyang iigitan pa ang ating Panginoon Diyos. O, dito po sa 12 ng Revelation, ito, ano nakalagay dito? Sa 12:1, kasunod dito, lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nagdaramit ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo nito ay may koronang binubuo ng 12 bituin. 2, malapit na siyang manganak sapagkat napasigaw siya sa matinding hirap. 3, sa pampalatandaan lumitaw sa langit isang napakalaking pulang dragon. Ito may 7 ulo at 10 sungay at may korona sa bawat ulo. 4, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa pahanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ayan. Ano sabi niya? Kinaladkad. Ang ilan daw po? 1/3. Yung between dito nakalagay sa ibang sali ng Biblia, anghel ang nakalagay. King James Version. 1/3 na anghel ang natangay ng kanyang buntot. Kaya, kung makakakita kayo ng pelikula ngayon, may Satanas, may buntot. Kasi nga po, nakalagay dito, kinaladkad ng kanyang buntot ang 1/3 na mga hangel doon sa langit. Yun po yung mga tao, yun po yung mga hangel na nagrebelde sa Diyos na pinamumunuhan naman ni Satanas. Kaya, nung itapon sa lupa, kaya sabi sa Isaias, itinapon ka sa lupa. Naghanap ngayon siya ng makakasama, barkada, tabarkads, para pag itapon na siya ng Diyos sa impyerno, meron siyang kasama. Ano po? Ngayon, sino yung isasama niya sa impyerno? Natural yung nabubuhay po sa kamunduhan o sa kabisyuhan ng kamunduhan. Ano mang klaseng bisyo? Yan. Kasi, ganyan ang tao. Masarap ang buhay, sabi nila. Toma rito, alak dito, droga dito, droga doon, sugal dito, pambababay, panlalalaki, kung ano na, pagnanakaw, robbery, extortion, kung ano na. Yan. Yan ang gusto ni Satanas. Ang tao hindi mapabuti. Ang gusto niya, lalong sumama, gaya niya. Ngayon, kaya binigay si Jesus. Anong layunin ni Jesus? Wawasakin ang gawa ng diablo sa buhay natin. Kaya kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na. Nasa lupa na po ang diablo. Ang mahirap, hindi natin siya nakikita. Tayo nakikita niya. Kaya kasi po, espiritu siya. Panghuli, tingnan natin yung sinabi ni Pablo sa Colosas. Kaya sinabi pong espiritu siya, yun ang sabi po sa Biblia. Colosas 1, anong sabi ni Pablo? Sa 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na nakikita. Siyang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Yun po sa langit, espiritual. Yan. Sabi niya, ulitin natin, spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan. Kaya isa lang si Satanas sa mga nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya, ang pwedeng panlaban mo kay Satanas ay si Yesus. Bakit? Nilikha nga lang siya ni Yesus Paano siya uhubra? Anak ng Diyos si Jesus. Hindi ka mananalo dyan. Si Satanas.
Eh kahit anong gawin yan, wala yung panalo dyan. Bakit? Eh nilikha lang siya. Parang tayo, wala po tayong magagawa. Ano lang ang gawin natin? Tanggapin si Jesus para sa ating kaligtasan. Amen. Hindi po gustong mapahamak ng Diyos ang tao. Tayo yon. Ang gusto niya, lahat tayo maligtas. Kaya pinadala si Jesus. Yan ang gusto niya. Lahat tayo sasampalataya kay Jesus. O, naintindihan mo, kaibigan. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, sigurado, under kayo ni Satanas. Huwag nyo sana patagaling, kaibigan. Bakit? E trabaho ni Satanas pumatay. Baka mamalaya ng mahal mo sa buhay. Ayun, binalutan ka na ng dyaryo sa kalsada. Wala na, patay ka na. Wala ka na magagawa pag patay na. Suko na po natin ang buhay natin kay Jesus. Kaya naparito siya. Pinadala siya ng Diyos, sinugo ng Diyos upang wasakin ang anumang ginawa ng dyablo sa buhay natin. Wow, sige, ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na nireveal mo sa amin sa pagkakataon na ito. Na kami pong mga taong makasalanan ay binigyan mo ng pagkakataon gaya ni sabi ni Pablo, kinahabagan ako ng Diyos. Opo, kami rin kinakahabagan mo lang kami habang kami nabubuhay. Salamat, may pinadala kang isang Jesus upang siya ang aming tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan, like, share na share. At yung mga nasisiran, mag-share din po kayo sa iba. Alam nyo po, kayong mga nagsisira, ito lang. Malay ninyo yung nasira ninyo, kailangan niya pala yung Word of God. At sa pamamagitan ng pag-share ninyo, doon po nagsimula ang kanyang kamalayan sa katotohanan. Marami pong ganyan. Maraming ganyan. Naalala ko noon, ang sabi nung isang bahay na pinupuntahan ko, kaya ako hindi na ako nagsisimba eh. Bakit? Sagana sa salita ng Diyos eh. Hindi ko sinabi huwag kang magsimba. Siya na rin ang nagsabi. Ngayon, sagana naman sa salita ng Diyos. Ganon din po kay Ate Ason. Hindi man siya magsimba, walang problema. Bakit? Linggo-linggo, nandito ako, pandala siya ng pagkain ng Espiritu eh. Kapag siya ay, ako'y darating dito, o kagaya kanino, kahit nakahiga, tumayo. Ganyan po siya. Ganyan niya kamahal ang Diyos. Hindi niya tinatanggihan yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Yan dito na lamang po. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si Corazon Bautista. Anong lugar ito? 246 Paraiso Extension, Tondo, Manila. Ayan. Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Bye-bye.